So yun, good day, hello mga idol. So welcome back to my channel. So may gagawin ngayon tayong Sanyo 21 inches. So ang problema niya, saksak natin. Pindutin natin to. So yan, may power na siya. At one horizontal line lang siya, no? At namatay. So nag-protect siya mga idol. So kung nahihirapan ka maghanap ng protect, so tamang-tama tong video na to sa'yo. So panoorin nyo siya mga idol. So may clue na agad tayo. Nasa vertical ang problema niya, no? Kaya siya nag-protect. So doon tayo magpo-focus. So buksan natin mga idol. Check natin kung may mga bloated na capacitor. Kasi common sa mga Sanyo yan, no? Bloated. So wala naman. So magsukat tayo ng supply. So bali ang gawin natin mga idol, magbo-voltage check muna tayo para ma-confirm kung saan ba yung problema. So on-an natin yung unit. So yan, naka-on na pala. So, lagay lang natin sa ground ng tube. So yan. So mabilisan lang itong mga idol dahil nagpo-protect to, so nawawala yung supply, no? So tutukan agad natin yung B+, lahat ng secondary supply sa choppers, tutukan na agad natin, no? Mabilisan lang mga idol, no? Pagkalabas ng B+, lipat agad natin kasi mamamatay ito. So okay naman lahat mga idol. So tignan natin kung binunot ko ulit mga idol, no. So tignan natin kung nakarating ba siya ng vertical. Kasi kung wala doon, magpo-protect nga talaga to. So tignan natin, tutok na agad natin. Sa diode tayo nag-check, no, ng supply. So try natin saksak. So yan, nakarating naman dyan yung 23 to 24 siya dito sa kabila. Dito pala. So yan, nag-protect na siya. So mabilis lang talaga dapat. So bunutin natin ulit. Hintayin lang natin na mag-cool down kasi nga pag sinaksak mo agad yan, hindi yan mag-on kasi naka-protect. So sukatan natin yung kabila, yung vertical na to, kung ilan yung supply sa chopper. So yan, meron siyang 24 pero sa vertical ay 23.8.9. So yan, nagka-24 din naman. So yan, nag-protect na siya. So wala na namang supply. So bunutin natin. So dahil one horizontal line to, meron naman tayong supply. Normal naman lahat. So check natin yung kanyang 5 volts sa vertical. So saan ba makikita yon? Gaya nga nasabi ko dati, ang 5 volts, makikita mo yon pag hindi mo kabisado, pumunta ka ng tuner. So yung tuner, ito yung 5 volts ng tuner. So yan, nakasulat na PB at MB. So hindi makita. Ito, magbilang na lang kayo. 1, 2, 3, 4. So ito kasi ay not connected. So kung isasama mo to, 1, 2, 3, 4, yung pang 5 at 6 na pin simula dito sa dulo, ayan yung 5 volts. So kahit sa mga China TV, so tignan natin, nakuha tayo ng board ng China TV. So cut ko muna yung video. So ito, kumuha tayo ng China TV. So magbilang ulit tayo. Pang ilan yan? 1, 2, 3, 4. Yung pang 5 at 6, ito 5 at 6 ay ayun yung kanyang 5 volts. So ganoon din dito, no? Isasama natin yung not connected kasi yung sa kabila sinama natin eh. 1, 2. So not connected yan. So mag-focus. 3, 4. Ito ang 5 at 6. So malamang sa loob ng tuner magkasama na tong dalawa. So kasi kadalasan itong dalawa magkasama, tulad na tong nandito sa isa. So malamang yung loob na tong mismo, yung loob ng board, magkasama na yan. Kaya isang 5 volts na nakakabit dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So mapapansin nyo may nakasulat dyan na 5 volts yan. 5V ang nakasulat. Kasi yan yung 5 volts nya. So dito ang nakasulat ay PB tapos MB. So ayan yung 5 volts, no? So sa ibang China, PB at MB rin yung nakasulat. So yung ibang China naman, 5 volts yung nakasulat.
So ayan yung 5 volts niya, dapat may 5 volts tayo dyan. Tingnan natin kung meron. Tutukan natin yung tester. Tutukan natin agad ito, yung MB at PB nya. So ayan, nakatutok na tayo dito. So medyo mahirap kasi kaliwa yung gamit natin at wala tayong tagahawak ng camera. So ayan, saksak natin. So meron siyang 1.5, so wala siyang 5 volts. So confirm na sa 5 volts yung problema na to, kaya 1 horizontal line. Check natin yung output na tong vertical kung lumabas ba. So kahit dito na lang, isang probe na lang gagamitin natin. Kahit alin dyan, kailangan may tumaas. Yan, okay. So mukhang mababa, no? So try natin paganahin yung 5 volts muna bago baka sakaling hindi lang nag-boost up dahil walang 5 volts. Paganahin mo natin yung 5 volts dahil missing, no? Missing 5 volts to. So bali hinang muna natin tong diode kanina. Binalik ko na dahil confirm ko na rin na good naman siya. Hinang ko naman yung capacitor, tapos nakahang pa rin yung tuner. So ganun pa rin mga idol, no? So ibabalik na natin yan, tapos trace natin yung line papunta dito sa baba. So hanggang nakarating siya dito sa dulo. Dito siya dumaan, yan. Itong linya na to papunta dito, punta dyan. So dito na siya. Ito yung regulator niya, yung dalawang transistor na to, Q206 at saka Q205. Binalik na natin lahat, no? At dumiretso na tayo kung saan to galing. So pumunta siya dito, yan, papunta yan doon sa itaas. Pag sinundan yung linya, so lagpa tayo ng panturo. Ito siya, papunta siya dito sa mga transistor ng 5 volts. So lost contact pala, no? So na-resolder lang natin, basic step. Resolder muna bago natin i-check. So yan, na-resolder ko. Lumabas na yung 5 volts, pero walang output yung vertical natin. So ngayon, nagpalit tayo ng vertical IC kasi walang output. So normal na yung 5 volts, walang output. So ngayon may output na siya mga idol, pero 1 horizontal line pa rin. So papakita ko, saksak natin. Lagay lang natin ulit sa ground itong ating black probe. So dito galing yung 5 volts, no? Itong jumper na to. So yan, mayroon na siyang 5 volts, no? Hindi na nawala. So kanina kasi walang 5 volts, 1.5 lang. So sukatan natin dito sa taas. So yan, may 5 volts na siya, no? Normal na yung 5 volts dito. Kasi kahit maayos natin yon, kung walang 5 volts dito ay 1 horizontal line pa rin, no? So ibig sabihin yung problema niya sa vertical ay tatlo pala. Itong 5 volts na to, vertical IC, open, hindi siya shorted, open siya. So kakaiba, 'di ba? So ngayon mayroon na rin yan output sa vertical. Yan, 13 volts. Sa papuntang yoke na yan, no? So ibig sabihin gumagana na ang vertical section. Ang problema na to mga idol, yoke rin. May problema rin yung vertical yoke. So 1 horizontal line pa rin siya. So yan, kung mapapansin nyo, may mga corrosion na. May parang pulbo na to. So malamang pati yung nandito ay meron din, no? So ayun nga, confirm meron nga. So dalawang winding yung problema, up and down. Kaya open yung buong vertical yoke nya, open. So at least confirm na okay na tong board na to. Yoke na lang talaga yung problema niya. Kasi nung una, namamatay siya, 'di ba? Nagwa 1 horizontal line siya tapos namamatay. So ngayon 1 horizontal line pa rin siya, pero hindi na siya namamatay gaya kanina. So kahit magsukat na tayo ng supply, so okay na siya, no? Kahit mag 30 minutes ka pang magsukat, so okay lang siya, hindi na siya namamatay. Hindi siya gaya kanina na wala pa 30 seconds namamatay na. So ito yung 5 volts, so meron na. So yung sa taas, doon yan galing. So meron na rin. Yung output, dito na tayo sa yoke, so meron na. So tingnan natin yung input. So yan, 23 pa rin. Ganun pa rin siya sa kanina.
So normal naman no, ang BPAS 130. Tingnan natin kung 130. So yan, 131. Good na good mga idol ang mga supply niya. So confirm na 100% yoke yung problema. So papalitan natin to ng horizontal yoke. So ang problema, wala pa tayong pamalit. So magre-rewind na lang ako. So hindi ko na siguro ipapakita yon. At least napakita natin na hindi na siya namamatay. Ibig sabihin, okay na yung board natin. Hindi siya gaya kanina na 30 seconds, patay na siya. Kasi nagpo-protect na siya. So ang sira niya, vertical, yung 5 volts missing 5 volts, lost contact lang. Yung napalabas natin yung 5 volts, wala namang output yung vertical, open pala. Kasi kung shorted, wala kang masusukat sa input ng vertical na 23, no? So may nasukat tayo, ibig sabihin open to. So wala siyang output. So ngayon, nagpalit tayo ng vertical IC, one horizontal line pa rin. So cut ko muna yung video, try natin hanapan ng yoke. Ito mga idol, mukhang same sila ng laki. So ipapagpalit na lang natin yung vertical winding. Yung horizontal, hindi ko na babaguhin, no? Ayun pa rin yung gagamitin natin kasi ayos naman yun at match yun para sa kanya. So yung vertical lang papalitan natin, isang buo na to ilalagay natin. So kung may adjustment tayo, so gagawa na lang natin ng paraan kapag lumapad yung picture, kapag lumampas pala siya sa kapag mataas. So bago ko siya ipalit mga idol, sukatin muna natin resistance na tong vertical na to. So dapat nasa 10 to 18 lang, no? Hindi na pwedeng sumobra doon. Kapag sumobra, may problema siya. Sakto lang natin siya sa 0. So yan ang mga idol, yellow and green. Ayan yung kanyang vertical winding. So naka times 1, meron tayong 12. So good ang ating yoke. So kapag lumampas siya ng 20, sira yan mga idol, no? Open yung isang winding. So ayan yung resistance ng vertical yoke. So tatanggal yung ating tester. So pagpalit ko muna mga idol, cut ko muna at mahaba na yung video. So confirm na open itong isang natin, no? Hindi pumalo yung tester. Ito yung original na nakakabit dyan. So hindi pumalo yung tester natin. So open nga siya, no? So dalawang winding nga yung may problema. So yan, no? Tapos yung sa taas meron din. So sakit talaga yan ang Sanyo, no? Pati yung LG, ganyan din yung LG. LG at Sanyo lang yung i-encounter natin na may ganitong problema. So ang gamit nating yoke ngayon ay pang sharp. So kaya mas matibay, no? Tanso yung ginamit. So ito ay aluminum. Kaya nagkakaganon, parang nagiging pulbo yung wire. So kabit ko muna mga idol. So yan, natanggal na natin. So medyo maraming pandikit nung nilagay ng Sanyo. So ito yung sa sharp, ito yung sa Sanyo. So cutin natin kung match. Match naman yung core nila, no? So pantay naman. So mukhang kakasya naman. So kabit na natin. Oops. So yung mas mahabang wire ayun yung sa ilalim, no, para maabot niya itong terminal. So yan mga idol, mukhang saktong-sakto naman, no. Ang kinagandahan lang, hindi na tayo nag-rewind. So ang pandikit ng sharp, ito lang sa gilid lang. So wala dito sa taas. So ang pandikit na Sanyo, buo palibot meron, no. So ang hirap tanggalin. So ang sa sharp, ito lang kaya medyo madali tanggalin. So pwede na natin ito ibalik sa dati. So inangat lang natin kasi para matanggal natin to. So hinang ko na rin muna mga idol, no? Papagsama na natin tong winding sa ilalim at yung winding sa itaas. So papagsama lang natin yan ng ganyan, tapos papunta dito. So yan mga idol, nakabit na natin. So hininang ko dito ko na lang hininang, no, kasi bitin na yung wire papunta dito. So ganun din naman. So meron tayong 12 ohms pa rin. So yung dati pa ring ohms yung nakalagay. So ibig sabihin nag-connect yung dalawang, nag-parallel yung dalawang winding, no? Kasi kung isang winding lang, aabot yan ng 20 plus. Kapag isang winding lang yung nakakabit. So ibig sabihin dalawang winding na yan, no? Kaya umabot ng 12 ohms. Mga 24 yan kapag hindi na matanggal. Kapag isang winding lang. So at least confirm na dalawang winding yung nakakabit. So kabit na natin mga idol kung okay na ba talaga yung TV. So yan. Sasalpak lang natin siya dito.
Sa pagkabit na to, tandaan nyo kung saan ang taas at ilalim. Kasi kapag baligtad rin yung tao. So ngayon kung baligtad yung itong kabit natin, itong winding na pinalit natin, so babaligtad rin yung tao, no? So papapagpalitin nyo lang yung wire. Yung dilaw ilagay nyo sa green, yung green ilagay nyo sa dilaw. So bagbaligtarin nyo lang rin kapag baligtad yung tao na encounter natin na pagpalit natin na to. So kabit ko muna mga idol. So try natin saksak na mga idol kung buo na ba yung picture. So yun yung pinalit natin. Yan, narinig nyo, gumana na yung flyback. So tignan natin. So yun, mukhang sakto naman, oh. Hindi naman siya sobra. So yun, okay rin yung kulay. Kasi kung may problema dyan mga idol sa vertical ay umpisa pa lang, yung kulay pa lang ay rainbow na, no? Kapag mali yung vertical yoke. So try natin lagyan ng antena kung buo yung picture para mas ma-confirm natin. Kaso malabo yung antena at naka channel 26. So lipat natin siya sa 13. Yan. Wala lang sound, no, kasi hindi pa nakakabit yung speaker. So pero buo naman. So check natin yung volume kung mababa ba masyado or mataas. So yan. Okay naman mga idol at hindi naman malapad yung picture. So yun ang problema niya. Lost contact yung 5 volts. Kahit ano kasi ano, kahit maayos natin yung yoke, kung sira rin yung vertical, 1 horizontal line pa rin. Kung maayos mo man yung vertical, wala kang 5 volts dito, so 1 horizontal line pa rin yung problema. So tatlong problema niya sa vertical: lost contact, vertical IC, at yung mismong yoke. So kaya medyo nahilo tayo ng kaunti kasi nga tatlo ang problema, no? So pero kung kabisado nyo naman, hindi naman ganun kahirap. Kasi napalabas ko yung 5 volts dito, 1 horizontal line pa rin. Connect natin yung vertical, 1 horizontal line pa rin kasi wala siyang output. So nagpalit tayo vertical IC, so 1 horizontal line pa rin siya. Yung pala pati yoke ay may problema. So kaya kala ko, nagtataka na tayo, no, kung bakit 1 horizontal line pa rin, kasi kompleto na yung supply na hinahanap ko. So chinek natin yung yoke at yun nga, may nakita tayong putol-putol. So tulad na to, putol, no? Sakit yan ng saan yun, no? So titignan natin yung kabila, buksan natin. So yan, meron din. Putol na yan kapag sinundot natin, no? So yan, no? So wag tong matalim, baka sabihin nyo na putol dahil matalim yung pinasundot natin. Yan, no? Putol na yan mga idol. Putol na yan. Basta na ganyan na yung wire, putol na yan. Hindi natatawid dyan yung resistance. So dalawang winding yung nagka-problema. So hanggang dito na lang mga idol, at least napakita kong okay na yung TV. So sana may natutunan kayo. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe, at pindutin na rin ang notification bell para lagi ka updated sa aking mga new videos.